Ayon sa siyensya, 70 sa mga taong maaalisan ng ulo ang agad na masasawi. Samantalang 28 naman ay papanaw din ilang oras mula nang mangyari ito sa kanila dahil sa tindi na rin ng kanilang natamo na sugat. At 2 dito ang maliligtas, ngunit sila ay mapaparalisa sa buong buhay nila. At mayroon naman na tinatawag nila na ang himala. Ng taong 2008, ang noon ay 9 na taong gulang na si Jordan Taylor ay masangkot sa isang aksidente sa kalsada na siya namang nagdulot upang halos ay maalisan ito ng kanyang ulo. Ayon sa ina na nang makita niya ang kalunos-lunos na sinapit ng anak niya ay halos mawalan siya ng ulira. Alam na niya na wala na ang kanyang pinakamamahal na supling. Ngunit nang dumating ang mga parametiko, nagulat ito nang sabihin nila sa kanya na buhay pa at humihinga pa ang anak niya. Agad naman na isinugot sa pagamutan ang batang si Jordan at doon tinahing pabalik ang kanyang halos humiwalay na pang-itaas na parte ng katawan. Himala kung ituturing ito ng medisina. Sa loob pa ng 3 buwan ay tila ba parang walang nangyari sa bata at malakas, masaya at malusog ito na nakalabas sa ospital. Ayon sa ina nito na si Stacy, natandang-tanda niya noon dahil magpapasko nang sila ay makalabas sa ospital at itinuring niya na ito na ang pinakamagandang biyayang pamasko sa kanya ng poong may kapal. Ang pagsisilang ay masalimuot at masayang yugto ng buhay sa kahit sino na ina. Di ba't sabi nila na sa tuwing magsisilang ang isang ina, ang kaliwang paa nito ay nasa hukay na. Ika-23 ng Setyembre nang ang 40 taong gulang na ginang na si Graupera Casimiro ay magpunta na sa ospital. Nakatakda lamang sana siya na isilang ang kanyang supling. Ito ay sa pamamagitan ng cesarean section. Ngunit naging maayos naman ang pagluluwal ng ina. Malusog at maayos din naman ang kalagayan ng kanyang bagong silang na sanggol. Ngunit habang papalabas na ang ginang ng operating room, bigla na lamang ito ay nakaranas ng paninikip ng dibdib kasama na ang hirap sa paghinga at sa kabiglaan na lamang ito na nawala ng malay at huminto sa paghinga. Dali-dali na ang mga doktor ay tinangka na siya ay bigyan ng CPR. Ngunit nang hindi ito umobra ay gumamit na sila ng dekuryente na makina. Ito ay sa desperasyon nila na isalba ang buhay ng bagong ina. Makailang beses na kinuryente ang dibdib ng ginang, ngunit sadyang wala na sila na magagawa pa. Kaya naman matapos ang ilang pang bigo na pagtatangka, inanunsyo ng doktor ang oras ng pagpanaw ng ginang. Pinapasok na ang mga mahal nito sa buhay upang siya ay masilayan nila sa huling pagkakataon na. Makalipas ang 45 minuto sa gulat ng mga doktor nang aalisin na ito sa silid upang dalhin sa morgue, bigla na lamang ito na medyo nagumalaw. Napansin ng nurse na tila ba itong si Ruby ay humihinga. Sa taranta, nagtawag ng doktor ang nurse at saka ang ginang ay kanila na pinulsuhan. Sa gulat nilang lahat ay buhay na buhay itong si Ruby at maayos na mag-isa na humihinga. Ayon sa mister nito, nakitang-kita niya na halos kulay abo na ang kanyang mahal na asawa. Hudyat na wala na itong buhay na natitira pa sa kanya. Ang labi nito ay hinagkan pa niya at sobrang putla na at nagsimula na rin na lumamig ang kanyang balat. Ayon sa mga doktor na malamang na sumama sa dugo ng ginang ang amniotic fluid o ang mismong panubigan nito o tinatawag ang kondisyon na ito sa salitang medisina na ang amniotic fluid embolism. Isa sa mga nangungunang sanhi ng pagkasawi ng mga ina na nagsisilang. Walang paliwanag ang siyensya kung bakit ito ay nagaganap dahil kadalasan sa otopsiya na nalalaman ito ng kanilang mga pamilya. Himala na nga na maituturing ng magkamalay ang ginang kasama pa sa ikinagulat ng mga doktor ay wala itong natamo na kahit na anong problema sa utak. Ganitong 4 na minuto na ito na hindi humihinga. Ang utak ng tao po mga katinaghalog ko ay nagsisimula na pumanaw 4 hanggang 6 na minuto sa oras na ang isang tao ay hindi na humihinga pa. Kaya naman sa loob ng 45 minuto at walang kahit na anong permanenteng pagkasira sa utak
ang natamo ng ginang ay maituturing na napakamalaking himala ng siyensya. Wala rin itong sunog sa balat sa kanyang dibdib na nanggamitan nila ito ng dekuryente ng 5 beses upang sana ay mapatibok nila muli ang puso nito. Nang kausapin itong si Ruby ng kanyang mga kaanak kung ano sa tingin niya ang naganap sa kanya, tandang-tanda daw niya nang lumutang siya sa isang madilim na butas o ang tinatawag nila na isang tunnel. Dagdag nito na nakita daw niya ang kanyang ama kasama ang iba pang mga pumanaw na mga kaanak nila. Bigla na lamang daw siya na huminto sa pag-akyat sa butas. Tila ba may pumipigil sa kanya at narinig nito ng tinuran ng kanyang ama. Bumalik ka at hindi pa ito ang panahon na makakasama ka sa amin. Ayon kay Ruby na nagpapasalamat siya sa Poong May Kapal na biniyayaan siya ng himala at isa pang pagkakataon upang masilayan niya at maalagaan ang kanyang bagong silang na supling. Dagdag ni Ruby na naiintindihan niya na ang buhay ay talaga naman napahiram lamang at sa oras na panahon na talaga upang magbalik sa Diyos Ama ay walang sino man ang makapipigil at walang kahit na ano ang makahahadlang. Ayon sa doktor, ang 56 na taong gulang na si Greg Thomas mula sa Amerika ay may kanser. Siya ay hindi na malulunasan pa. Ito ay dahil maigi na ito ay kumalat sa kanyang leeg at sa mismo na rin na kanyang utak. Ayon sa mga doktor na pinapayuhan na siya at ang kanyang buong pamilya na mas maiging planuhin na nila at pag-usapan ang paghahanda sa kanyang pagpanaw. Sa panahong ito, alam na ni Greg na ang kanyang katapusan ay nalalapit na. Minabuti nito na magdasal at magsimba. Araw-araw dumadaan ito sa labas ng simbahan na malapit sa kanyang tinitirahan. Araw-araw ito din naman ay nakasarado. Nang minsan magtanong itong si Greg sa isa sa mga tao kung bakit laging sarado ang simbahan, kanyang napag-alamanan na dahil sa kalumaan ay hindi ito ligtas para buksan pa upang pagdasalan. Kaya naman bilang isang karpintero, kinausap niya ang nagmamay-ari na simbahan na aayusin niya ito at kukumpunihin ayon sa kanyang kakayahan. Ang tangi lamang niya na hihilinging kabayaran ay ang hayaan siya nito na magdasal sa loob ng simbahan. Ngunit imbis na manghina, ikinagulat pa ng mga doktor na habang kinukumpuni nito ang simbahan ay dahan-dahan na nababawasan din ang kanser nito sa leeg at maging sa kanyang utak. Nang matapos ni Craig ang pag-aayos sa lumang simbahan, kung ano ang ikinaganda nito, ganun din ang ikinaganda ng kanyang kalusugan. Maging ang mga doktor na sumuri sa kanya ay namangha na wala na lahat ng bukol at kanser na kanilang una na nakita. Makalipas ang 4 na taon, matapos na kumpunihin ni Greg ang simbahan, patuloy na siya ay malusog at walang iniinda na kahit na ano nakaramdaman. Mga katinagalog ko, naniniwala po ba kayo sa himala? Kung oo, ano po ang himala na naranasan ninyo? Isulat po ang inyong saloobin sa comment section sa ilalim upang sama-sama naman po na ito ay ating basahin. Mga katinagalog ko, ang pinakamagandang sagot ay magkakamit ng 100 Gcash load. Mga katinagalog ko, maraming salamat po sa pagsama ninyo sa segment natin sa araw na ito.